Ang bahay na to ay nakatayo sa isang malawak na lupain. Noong araw, isa ito sa kilalang malaking negosyo ng transportasyon ng jeep at bus dito sa probinsya ng Rizal. Sa paglipas ng mga panahon sa di malamang dahilan, ang lugar na to ay naging abandonado. At dahil abandonado, dito nagkaroon ng mga kababalaghang kwento tungkol sa mga nagpaparamdam na mga kaibang nilalang at madalas dito ang pagpapakita raw ng Black Lady. Ngayon, susubukan natin na explore ang lugar na to kung may katotohanan ng kwento tungkol sa mga kababalaghan dito sa bahay na puti. Bago namin gawin ang pag-explore sa abandonadong bahay, hinahanap muna namin ang caretaker nito. Halos maikot namin ang baryo hanggang sa maituro sa amin ang bahay ng kasalukuyang caretaker na may 20 minutes ang layo kung lalakarin mula sa abandonadong bahay. Nung una, nag-alangan sa amin ang caretaker sa gagawin namin pagpasok sa abandonadong bahay. Pero nung pinakiusapan namin siya na magpapaalam kami sa pamahalaang barangay, pumayag naman siya at sinamahan kami. Pagdating sa pamalang barangay, agad naman kaming inasikaso ng kagalang-galang na punong barangay na si Felipe Aliwalas sa paggawa ng kasulatan sa aming gagawing pagpasok sa abandonadong bahay. Katapos ay pinuntahan na namin ang nasabing bahay kasama ang caretaker na si Tatay Enteng. Dahil sa tagal na hindi ito nabibisita, mukhang kinalawang na ang mga kandado kaya hindi na ito mabuksan. Para makapasok, inakit na lang namin ang gate. Ilan sa mga dahilan kung bakit pinapasok ko muna ng umagang isang abandonadong lugar. Ito ay upang makita ko na maliwanag ang bawat sulok nito na maaaring may pinamamahayan ng mga ahas para masigurado na ligtas ang paligid, na maaaring may mga nagkalat ng matatalim at matutulis na bagay, mga butas o mga bagay na maaaring bumagsak sa akin. Hanggang sa napansin ko at hindi ko inakala na may malagubat palang lugar sa likuran ng bahay na to. At dito nga sa loob ng bahay ay marami nakatambak na mga salamin na hugis parihaba na sa tansya ko na may haba na 6 feet at lapad na 3 feet. Eksakto ang taas nito para sa standard na taas ng pinto o kaya para sa isang glass wall. Ngunit ang mga bakal o aluminum frame nito ay hindi na makita saan mang sulok ng bahay. At magmula naman sa main door kung manggagaling sa gate sa bandang kanan ay makikita ang isang kusina. Kahit maliwanag, nag-alangan akong pasukin ito dahil parang pinamumugaran na ng mga ahas. Mukhang marami ring mga sawarito, sabi ni Tatay Vicente, na nananahan dito sa mga cabinet, sa mga kisame. Mula sa main door sa kaliwa ay isa palang basement at sinamahan ako ni Tatay Vicente para bumaba dito. At dito napansin ni Tatay Vicente ang mga bakal na nakakonekta sa hagdan at handrail nito ay wala na. Nilakaw yung mga ano dito eh. Walang yung mga kawatan. Habang pababa kami, isang kwento niya ang nagpakilabot sa akin. Bigla na lang nawawala. Nawawala. Ano yung matanda? Oo. Dito nawawala siya dito. Daday dito. Hindi ba yun yung sinasabing Black Lady? Hindi ko alam yung ano eh. Kasi kung black. Kasi ano. Hindi pang karaniwan na bagasan. Yung mga nawala na. Walang malinaw na kwento ang caretaker tungkol sa Black Lady, pero ang biglang nagpagulat sa amin. Oh, ito pang. Mayroon pa dito pinagano ng kuryente oh. Ano yung ang mga nagkalat na balat ng electrical wire na kinalakal dito sa loob ng abandonadong bahay. Nagmamadali na siguro, hindi natanggal. Nilagari mga bakal, no? Nakawin sana, so yan na lang yung tinira. Pagkatapos sa basement, lumabas kami ni Tatay Vicente. Bali ito ang likurang bakura ng bahay na halos nababalot na ng mga ligaw na halaman at punong kahoy. Terrace tong mga halaman na to. Opo. Yun yung bakod. Tapos doon, parang yun yung garden sa likod. May gati pa din. Sa ilalim niyan, malalim pa yan tayo, no? Marami pang Oh yeah, maaaring nandun pa yung mga iba't ibang mga uri ng mga halaman, mga garden nung maayos pa yung lugar na to. Ayon sa katiwala, isa ito sa napakaganda at malawak na lugar noong malakas pa ang negosyo ng transportasyon dito. Ganda ito. Kasi yan, garahe ng bus yan, dyan ang bus. Oo, sa garayan pala ng bus. Ay, ikot ang pag-ganon. Yan, may karsada yan, papaganon, pabalik.
Mga ilang taon na yun? Hindi ko matandaan to kung anong taon to, kung 1972 ba o. So 1972 pa nabubuhay itong bahay na to. Tagal na to. Niyaya pa ako ni Tatay Vicente na libutin ang lupa dito. Para nakakatakot pasukin to ng gabi ah. Pero sa tingin ko parehas lang ito ng mga nakikita ko sa paligid na nababalot ng mga ligaw na halaman at talahib. Kaya niyaya ko na si Tatay Vicente na lumabas na dito dahil palubog na rin ang araw ng mga oras na to. Hindi na wala na tayong makikita tayo na ano, siguro okay na dito. Di kalayuan sa abandonadong bahay ang aming tinambayan, kaya habang naghihintay ng kalaliman ng gabi, may nakausap kami na taga rito at nagkwento tungkol sa bahay na puti. Talaga dyan. Meron talaga kasi, Kasi yung baga matagal na yan yung ganyan, walang makatira. nakausap namin dito noon, nagpaalam pa sa akin eh. Sabi ko sige, pasukin nyo yan. At ano, merong ano dyan. Tapos eh, pagpasok pa lang nila dyan, pag-akit pa lang nila dyan sa ano, nanay, meron nga. Sabing ganon, meron nga daw kakaiba. Sabi ko meron talaga dyan. Eh yung tungkol po sa Black Lady, yun Ay, wala Black namang Lady, kwento dyan hindi ko na ano. Wala. Kumbaga makakaramdam lang kayo na Nakaramdam lang ka, pero hindi pa parang naman nagpapatay ng balahibo nyo. Oo. Pero yung nakikita nyo talaga Hindi, na wala. hindi. At bago mag alas 3 na madaling araw ay binalikan ko na ang abandonadong bahay. 2:45 AM, pinasok natin. Binalikan natin itong bahay na puti para i-explore kung totoo nga yung tungkol sa mga kwento dito ng kababalaghan. Ito yung pinasok ko kaganina. So ngayon tayo mag-isa lang dito sa loob. Ito yung pinasok ko kaganina. Ito yung main door kung saan pagpasok natin sa kanan, ito yung kitchen at nandito naman yung basement. So nandito muna tayo. Explore muna natin itong ibabaw kung saan napapalibutan ito ng mga masusukal na mga pananim, mga punong kahoy at mga ligaw na halaman, kung saan doon ko tinuro yung lumang beranda. Ayun, kitang-kita yung mga konkreto na beranda na ngayon ay natatabunan na rin ng mga masusukal na mga punong kahoy. Oops. So dito guys, ito naman yung isang kwarto, mukhang master bedroom dahil malaki ito. Ayan, nandito yung mga parador, pati itong terrace, no. Marami na rin mga ligaw na halaman na nagsulputan dito. Dito nakaramdam ako ng takot, parang may kung anong nakatitig mula sa ibaba. Dito may pinaniniwalang nagpapakita na Black Lady. Ngayon, subukan nating bumaba. So medyo maliit lang naman ang area na to. Pero ang napakalaki dito ay yung lupain doon sa likuran, kung sinasabing doon daw dati nakaparada yung mga bus, mga jeep. Dahil ito nga ay isa sa napakalaking negosyo noong araw ng transportasyon dito sa probinsya ng Rizal. Ngayon bumaba tayo dito sa basement. Ito yung hagdan pababa. Sa bandang kanan, dito makikita natin yung maliit na tambakan. At nandito yung CR. So isa sa kinakatakutan natin dito, ayon sa caretaker, na marami daw mga sawa na maaaring nagtatago dito sa mga kisame at mga cobra. Kaya medyo maging maingat tayo sa bawat akbang, sa bawat sinisilip. Mga ilang minuto pang pag-iikot ko sa basement ay tumahimik na ako. Pinakiramdaman ko na ang paligid dahil naalala ko ang kwento ng katiwala kaninang umaga tungkol sa mahiwagang matanda na nagpapakita raw dito na hindi niya maikwento ng malinaw. Ngunit bago ko lumabas, isang katotohanan ang gumulat sa akin. Sa isang sulok ng kusina malapit sa main door, may mga kababalaghang nagaganap dito. Hindi gawa ng elemento, kundi
tao. Yan, basahin nyo. Yung mga kinakatakutang lugar na yan, hindi dapat kayo matakot. Ito, maraming kababalagan dito. Yung gabi, papalabas na tayo ng puting bahay. At napatunayan natin na ang Black Lady na nagpapakita raw dito ay hindi totoo. Ang pagpasok sa mga abandonadong bahay o gusali na kilala rin sa tawag na urban exploration o Orbix ay isang aktibidad na nangangailangan ng ibayong pag-iingat at lohikal na pag-iisip. Maring maranasan dito ang mga kaibang tunog gaya ng kalabog o langit-ngit ay karaniwang sanhi lamang ng mga marurupok na istruktura, paggalaw ng hangin o mga hayop na naninirahan dito. Mas dapat katakutan ng mga pisikal na banta tulad ng nakakalasong kemikal at mga matutulis at kalawanging bagay kaysa sa mga haka-hakang elemento. Ang pakiramdam na may nanonood ay madalas na reaksyon lamang ng utak sa dilim o isang psikolohikal na phenomenon ay tinatawag na pareidolia.